sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Papa Dudut. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang paglalaro nga ba ng apoy ang pwedeng magpabalik ng init sa isang relasyon? O magiging sanhi lamang ito ng tuluyang pagkasira ng tiwala at relasyon ng dalawang taong nagmamahalan? Bago tayo magpatuloy, hanapin po ang Kaistorya Horror para sa mga araw-araw na uploads namin ng mga horror stories. Likewise ang Gianna Vlogs. Yan po ang aming weekly family vlogs. Dear Papa Dudut, una sa lahat ay nais ko munang batiin kayo ng isang magandang tanghali. Pati na rin ang mga kaistorya nating nakikinig ngayon. Tawagin niyo na lamang akong Kim, 28 years old, taga Las Piñas at nagtatrabaho bilang loan officer dito lang din sa amin. Papa Dudut, college pa lamang ay boyfriend ko na si Aldrin. Nagkakilala kami sa isang outreach program noon na ginanap sa aming university at mabilis na nagkapalagaya ng aming loob hanggang sa magkaroon na nga kami ng relasyon. Mabait na boyfriend si Aldrin, gwapo, malambing at sa aming dalawa. Siya po ang mas matanda kung mag-isip at gumawa ng mga desisyon. Kaya rin siguro hindi kami madalas na nag-aaway sa halos 10 taon na relasyon naming dalawa. Dahil kahit na madalas akong tupakin ay hindi niya yon sinasabayan. Pero hindi niya rin ako binibaby. Inahayaan niya lamang na lumipas ang init ng ulo ko hanggang sa muli ko siyang kausapin ng maayos. Sa totoo lang ay medyo magkabaliktaran din kaming dalawa pagdating sa ugali namin, Papa Dudut. Kung mahilig akong gumimik, hindi naman ganon si Aldrin. Mas matipid din siya sa akin pagdating sa pera. At kahit nasa romansa ay pakiramdam ko ay tinitipid niya rin ako. Lalo na nang umabot na nga sa halos 10 taon ang relasyon naming dalawa. Ganon yata talaga, Papa Dudut. Ngayon ko na-realize na totoo ang naririnig ko. Na habang tumatagal ang isang relasyon ay tumatabang din ang lasa nito. Kaya naman nakwento ko yon sa kaibigan kong si Wena. Sabihin mo nga sa akin, ano ba yung issue mo sa relasyon ninyong dalawa ng boyfriend mo? Tanong ni Wena. Para kasing paulit-ulit na lang yung ginagawa namin. Yung pagsundo niya sa akin, paghatid niya sa akin, pagde-dinner date namin. Kulang na nga lang pati yung pagsasex namin bigyan niya ng schedule. Wika ko. Seryoso ka ba dyan? Huwag mong sabihin na madalas kang hindi pagbigyan ni Aldrin. Natatawang tanong niya. Hindi naman sa ganon, kaya lang paulit-ulit na nga lang ang ginagawa namin. Kahit nga yung posisyon na ginagawa namin sa kama, kabisado ko na. Alam mo yun, nakakasawa na kasing palaging sa hotel o kwarto lang namin ginagawa ni Aldrin ang bagay na yun. Tugon ko. Saan mo pala gustong gawin yun? Sa mall? Sa park? Sa lugar na maraming tao? Napapailing na tanong niya. Baliw syempre, hindi sa mga ganong klase ng lugar. Pero pwede naman kasi sa kotse niya, sa loob ng sinihan o kaya sa lugar na, alam mo yun, yung may thrill? Wika ko. Hay naku Kim, ang babaw ng problema mo. Kung ako sa'yo, sabihin mo na lang sa boyfriend mo yung issue mo kaysa mag-isip ka pa ng kung ano-ano dyan. Dahil baka mamaya ay lumaki lang yung issue na yan nang hindi niya man lang nalalaman na may problema ka na pala sa kanya.
Sandali nga at kukuha nga ako ng leche plan at parang gusto ko ng matamis na pagkain. Tugon naman niya. Papa Dudut, alam ko na medyo mababaw pero hindi ko talaga maiwasan na gawing issue. Pati na ang ginagawa namin ni Aldrin pagdating sa romansa. Aaminin ko na sobrang boring niya talaga sa kama. Hindi na nga po ako nakakahirit ng isa pa pagkatapos namin gawin ang bagay na yon. Sasabihin niya pa na ayos na raw ang isang beses sa 2 linggo o minsan ay umaabot pa ng 1 buwan. Mabuti sana kung nasusulit namin ang 1 beses na yon, pero hindi talaga. Dahil mabilis pong mapagod si Aldrin pagdating sa romansa. In short ay wala po siyang ka-effort. Papa Dudut, minsan naman ay kinakausap ko na si Aldrin tungkol sa bagay na yon. Pero kagaya ng inaasahan ko, sinabi niya lang na masyadong mababaw ang usapang sex pagdating sa relasyon. Minsan din ay sinubukan kong romansahin siya habang nanonood kami ng sine. Pero sinaway niya lamang ang ginagawa ko at sinabing baka may ibang makakita sa amin at may skandalo pa kami. Papa Dudut, hindi naman talaga ako yung tipo ng babae na mahilig sa pakikipagtalik. Siguro ay alam ko lang na may kulang sa relasyon namin ni Aldrin. At yon ay ang thrill na pwedeng magpa-excite sa aming dalawa sa bawat oras na magkasama kami. Anong oras pa kaya ako ihahatid ni Aldrin pa uwi? Nakakainip na talaga. Bulong ko habang naghihintay sa pagbalik ni Aldrin sa lamesa kung nasaan ako. Umuwi na kasi si Wena kaya wala na akong makausap sa family gathering ni na Aldrin. Tapos ay busy pa siya sa pag-aasikaso sa ibang bisita. Family gathering to pero bakit parang pang Semana Santa mukha mo? Nakangising tanong ni Russell, ang kapatid ni Aldrin. Baka sa boses at mukha niya na medyo lasing na siya. Ikaw pala yan, Russell. Ang totoo, kanina pa kasi akong naiinip dito sa inyo. Gustong gusto ko nang umuwi pero ang tagal naman akong ihatid ng kuya mo. Teka, saan ka ba galing? Ang sabi ni Aldrin, kanina ka pa raw niyang hinahanap. Wika ko. Sa kapitbahay lang, nakipag-inuman muna ako doon kasi ayaw kong bigyan ng alak ni na mami. Tugon niya. Paano ka naman nila pagbibigyan pa na uminom? Konti na lang, tutumba ka na dyan sa kinakaupuan mo. Natatawang pansin ko. Hala siya, hindi pa ako lasing no? Kahit kumuha ka pa ng isang case ng alak. Mauna ka pang malasing sa akin. Paghahamon niya. As if namang mapataob mo ko sa inuman, Russell. Baka nga nakaka-4 na bote ka pa lang, nakasampu na ako. Pagtawa ko naman. Ang yabang mo ring magsalita pagdating sa inuman Pero ayos ka din palang kausap no? Pagngisi niya. Bakit mo naman nasabi yan? Anong tingin mo sa akin, artista na mahirap lapitan at kausapin? Tanong ko. Artistahin na masarap kausap. Swerte talaga ni Kuya Aldrin sa'yo no? Pero dapat hindi ka niya hinahayaan na mag-isa rito. Alam mo kung ako ang boyfriend mo? Wala tayo dito ngayon. Nandun tayo sa madilim na lugar. At nagpapakasarap. Nakangisi pang sagot niya. Mahal, sorry kung natagalan ako Wika naman ni Aldrin, nakakalapit lang ulit sa akin. Napabaling naman ang tingin niya sa kapatid niya. Nandito ka lang pala, Russell. Kanina ka pa naming hinahanap ni Mami. Saan ka na naman ba nagpunta? Tanong ni Aldrin. Relax lang Kuya Aldrin. Ako na nga ito nagmagandang loob na i-entertain ang girlfriend mo. Nasaan ba si Mami at tutulungan ko siya sa ginagawa niya? Tanong niya. Mas makakatulong ka siguro kung tataas ka na lang sa kwarto mo kasi baka magkalat ka pa sa kusina. Napapailing na sabi pa ni Aldrin. Init naman kagad ng ulo nitong kuya ko. Papasok na nga lang ako sa loob at makatulog ng maaga. Oy Kim, yung deal natin gawin natin next time. Baling ni Russell sa akin bago pumasok sa loob ng bahay. Anong deal yung sinasabi ni Russell, mahal? Tanong pa ni Aldrin. Hindi ko rin alam Sinasakyan ko na lang kasi mukhang lasing na siya. Mahal, hatid mo na ako sa amin. Medyo gumagabi na rin kasi. Baka mahirapan ka pang makabalik dito sa inyo. Anyaya ko sa kanya. Papa Dudut, alam ko na medyo nabastos ako sa paraan ng pakikipag-usap ng nakababatang kapatid ni Aldrin sa akin na si Russell. Pero hindi ko alam kung bakit parang naakit pa ako at na-excite
sa mga salitang binitawan niya. Matagal na kaming magkakilala ni Russell pero hindi kami gaanong nag-uusap. Dalawa lang silang magkapatid ni Aldrin at sobrang magkaibang ugali nilang dalawa. Kung si Aldrin ay nakapagtapos ng college kagaya ko at may maayos na trabaho, si Russell naman ay nakailang palit ng kurso hanggang sa tuluyan na nga siyang huminto sa pag-aaral. Wala rin siyang trabaho at madalas na nasa bahay lang o kaya ay nasa barkada. 2 taon lang din ang tanda sa kanya ni Aldrin kaya hindi masyadong nagkakalayo ang itsura nila sa isa't isa. Mas maayos lang manamit ang boyfriend ko dahil mahilig siya sa mga polo shirt at puting damit. Hindi kagaya ni Russell na panay fitted na sando o t-shirt na may punit ang suot niya. Pero Papa Dudut, nang gabi na yon ay parang ang lakas-lakas ng dating sa akin ni Russell. Lalo na nang maamoy ko ang magkahalong pabango at amoy alak mula sa katawan niya. Para rin akong nalalasing sa amoy ng sigarilyo nang gagaling sa bibig niya. Medyo nailang ako pero mas nangibabaw ang kilig. Papa Dudut, alam kong mali pero aaminin ko na na-excite pa ako sa sinabi niyang deal na kailangan kong tuparin sa kanya. Ang one-on-one na pag-iinuman naming dalawa, Papa Dudut. Papa Dudut, minsan ay muli kong sinubukan na kausapin si Aldrin tungkol sa isyo ko sa relasyon naming dalawa. Na baka naman pwede kaming gumawa ng mga bagay para maging exciting ang relasyon namin kagaya na nga lamang ng pag-make out ng pasimple sa mga public place, pagbabar kasama ang mga kaibigan namin at kung ano-ano pa para lamang mabago ang routine naming dalawa. Pero kagaya pa rin ang inaasahan ko ay sinabihan niya lamang ako na hindi na raw kami mga bata para mag-isip o gumawa pa ng mga ganong klase ng bagay. Papa Dudut, hindi kasi talaga mahilig gumimik si Aldrin pero dati-rati ay napipilit ko pa siyang sumama sa akin sa mga bar. Ngayon talaga ay hindi na siya sumasama pa dahil hindi na raw talaga niya nai-enjoy ang mga ganong klaseng lugar o mga gawain. Papa Dudut, ang paggawa ng mga exciting na bagay ay hindi naman pumipili ng edad. Naniniwala ako na hindi pwedeng hayaan na lang natin na tumabang ang panlasa ng dalawang taong magkarelasyon. Kapag nawawala na ng sparks o tamis ang isang relasyon, ay kailangan na silang gumawa ng paraan upang mapanatili yon o maibalik ang dating sigla ng dalawang nagmamahalan. Pero para kasi kay Aldrin, hanggat magkasama kaming dalawa ay ayos na raw yon sa kanya. Hanggat nararamdaman namin na mahal namin ang isa't isa ay dapat na wala daw kaming maging problema ang dalawa. Kaya lang Papa Dudut, minsan kasi ay hindi sapat na puro pagmamahal lang. Dapat ay ibalik pa rin ang dating tamis at excitement na minsan naming naramdaman noong bago pa lamang kami na magkarelasyon ni Aldrin. Papa Dudut, nang umalis si Aldrin para umattend ng out-of-town seminar nila sa trabaho ay para akong nakawala bigla sa hawla. Ilang araw din kasi siyang mawawala sa tabi ko kaya ang ibig sabihin ay ilang araw din akong magiging malaya. Malayang gawin ang lahat ng gusto ko na ayaw naman ni Aldrin. Kasama na doon ang pag-gimmick sa bar pero panay din naman ang tawag sa akin noon ni Aldrin para ipaalala na huwag akong magpakalasing. Ang hindi ko alam ay doon ko rin pala ulit makikita si Russell sa bar. Uuwi ka na kaagad? Ang aga-aga pa, tanong ni Russell. Yan din ang gusto kong sabihin sa Kuya Aldrin mo kanina nang kausap ko siya sa cellphone. Kaya lang ayaw ko na makipagtalo kaya uuwi na lang ako ng maaga. Wika ko naman. Wala naman siya dito saka hindi na rin naman niya malalaman kahit abutin ka pa ng sikat ng araw dito sa bar. Tara, inom tayo dun sa may table, sagot ko lahat. Anyaya niya. Hindi na, next time na lang siguro, tanggi ko. Akala ko ba patataubin mo ako pagdating sa inuman? Hanggang salita ka lang pala eh. Tara dun, akong bahala sa'yo at sa lahat ng iinumin mo. Saka huwag kang mag-alala, hindi kita isusumbong kay kuya. Alam ko naman na minsan ka lang makawala sa kanya. Anyaya pa niya. Anong ibig mo sabihin? Tanong ko. Alam mo Kim, kilala ko na yung mga tipo ng babae na kagaya mo. Mapaganap ng thrill sa lahat ng oras. At aminin mo man o hindi, alam ko na kahit na anong thrill sa katawan si kuya ay wala siya.
Kaya sumama ka na sa akin kasi sisiguraduhin ko na makakakita ka ng thrill na hinahanap mo. Wika pa niya. Nandito ka lang pala, Kim. Kanina pa kitang hinahanap. Nasa labas ng bar yung boyfriend ko. Tara, uwi na tayo. Anyaya ni Wena nang makalapit sa akin. Mauna ka nang umuwi, Wena. Ang sabi ko. Bumalag naman ang tingin niya kay Russell. Teka, ikaw yung kapatid ni Aldrin, di ba? Tanong pa ni Wena. Oo, ako nga. Ang totoo ay tinawagan ako ng kuya ko para sunduin tong si Kim. Tugon pa ni Russell. Talaga? Totoo bang sinasabi nitong Kim? Baling ni Wena sa akin. Oo, kakatawag lang ni Aldrin sa akin at sinabi niya na pinapunta nga niya si Russell dito sa bar para sunduin ako. Kaya mauna na kayong umuwi ng boyfriend mo. Wena, bye. Pagtataboy ko sa kanya. Papadudot, hindi ko alam kung bakit bigla kong sinakyan ang pagsisinungaling ni Russell sa kaibigan ko na si Wena. Pero mas hindi ko maintindihan ay ang kakaibang excitement na nararamdaman ko habang kausap ko si Russell. Papadudot, sumama na nga ako kay Russell sa lamesa kung saan ay umorder siya ng ilang bote ng alak at bago pa namin simulang inumin ang mga alak na yon ay tinext ko na ang boyfriend kong si Aldrin para sabihin na nakauwi na ako sa bahay. Sinabi ko rin sa kanya na matutulog na ako at bukas na lamang siya tumawag dahil baka hindi ko na siya masagot pa. Papadudot, masarap namang kakwentuhan at kainuman si Russell. Marami kaming iba't ibang topic na napag-usapan kagaya na lamang ng pagiging seryosong kuya sa kanya ni Aldrin. Na minsan daw ay feeling tatay na sa bahay nila. Ang pagiging pasaway niya kahit ang totoo ay ginagawa niya lang naman daw ang gusto niya sa buhay. At kung ano-ano pa na tungkol sa kanilang magkapatid. Bukod sa topic na yon ay napunta na rin kami sa sex life namin. Ang pag-uusap naming dalawa. At dahil medyo tinatamaan na nga ako ng espiritu ng alak, ay nagagawa ko ng sakyan ang topic na yon kahit alam ko na medyo nagiging sensitibo na talaga. Papadudot, sa kauna-unahang pagkakataon ay nakagawa ako ng kasalanan sa boyfriend ko ng gabing yon at sa mismong nag-iisang kapatid niya pang si Russell. Hindi ko na rin talaga napigilan ang sarili ko dahil sa kalasingan at sa espiritu ng mga alak na ininom namin ni Russell. Mabuti na lang at tinted ang mga bintana ng kotse niya at walang masyadong tao sa labas. Pagkatapos pa nga ng nangyari sa amin sa loob ng kotse niya, ay nag-check-in pa kami sa pinakamalapit na motel at doon ay ilang ulit pa namin ginawa ang isang napakasarap na kasalanan. Papadudod, sa umpisa pa lang ay alam kong mali na ang pinasok ko na sitwasyon. Pero ngayon ko lang po aaminin na sobrang nag-enjoy ako kasama si Russell sa kama. Lahat yata ng nasa isipan ko na dati ini-imagine at napapanood ko lang ay ginawa naming dalawa. Yung mga bagay na ni minsan ay hindi namin sinubukang gawin ng boyfriend kong si Aldrin. Kaya naman parang kulang na kulang ang ilang oras naming magkasama ni Russell para mas lalong ma-enjoy ang bawat sandali. Papadudot, sobrang layo po talaga ng personality ni Russell sa kapatid niyang si Aldrin. Kung sa aming dalawa ni Aldrin ay ako ang palaging humihirit na muling may mangyari sa aming dalawa, kay Russell naman ay halos sumuko na po talaga ang katawan ko. This time, aaminin ko na sa larong ginawa namin ni Russell, pagdating sa kama ay ako ang sumuko at natalo sa aming dalawa. Papadudot, nang magising ako at medyo nahimasmasan na. Mula sa kalasingan ko ay parang nahimasmasan din ang utak ko mula sa pagkakamaling nagawa ko. Lalo na nang makita ko sa tabi ko ang hubot-hubad na si Russell na naghihilik pa. Kaagad kong hinanap ang cellphone ko at chinek ko ang mga text o tawag sa akin ni Aldrin dahil mataas na ang sikat ng araw ng mga oras na yon. Mabuti na lamang at ang huling text niya sa akin ay tawagan ko na lamang daw siya kapag nagising ako dahil mukhang tulog na tulog pa raw ako. Tinawagan ko kagad siya at sinabi ko na kagigising ko lamang at masakit ang ulo ko dahil sa hangover. Kahit ang totoo ay masakit ang buong katawan ko dahil sa buong magdamag naming paglalaro ng kapatid niya sa kama. Na halos ipaghampasan pa ako. Papadudot, ng matapos ang pag-uusap namin ni Aldrin ay nalingunan ko si Russell na gising na at nakangisi habang nakatingin sa akin na para bang nangaasar. Tinanong niya pa ako kung nag-enjoy daw ba ako sa ginawa namin. Sabay bawi at sabi na hindi niya na raw
pala kailangang tanungin yon dahil halata naman daw sa mga ungol at sigaw ko habang nagsisex kami sa buong magdamag. Papa Dudut, medyo nainis ako sa sinabi niya at kagad na akong nagbihis at inayos sa mga gamit ko. Nakiusap din ako kay Russell na sana'y hindi na makarating sa kapatid niya ang nangyari sa aming dalawa na sinang-ayuna naman niya. Hindi na rin ako nagpahatid pa sa kanya pauwi dahil mukhang wala pa siyang balak na bumangon at magbihis. Sinubukan niya pa nga na humirit pa sa akin na muling may mangyari sa amin na tinanggihan ko na kaagad. Mabilis na akong umalis sa motel na yon habang nakakaramdam ng labis na pagsisisi sa kasalanang ginawa ko kasama ang kapatid ng boyfriend ko. Ilang araw ang lumipas, sobrang na-guilty talaga ako. Kaya sinabi ko kay Wena ang nangyaring yon. Gulat na gulat siya at hindi makapaniwala sa mga narinig niya mula sa akin. Teka, nakita na ba kayo ulit ni Aldrin pagkatapos ng nangyari sa inyo ni Russell? Tanong ni Wena. Oo, nung isang araw lang nang makabalik na siya dito mula sa out of town seminar niya. Tugon ko. Butit may lakas ka pa talaga ng loob na humarap sa kanya at makipag-usap. Napapailing na sabi pa ni Wena. Wena, wag mo naman akong awayin. Ikaw na nga lang ang sinabihan ko nitong nagawa kong kasalanan. Para kahit paano'y gumaan ang pakiramdam ko tapos puro ganyan pa ang sasabihin mo sa akin. Wika ko. Kasi nga ayaw kong konsentihin ang paglalaro mo ng apoy. Hindi mo man lang inisip muna kung anong pwedeng patunguhan ang mga kalokohang ginawa mo. Ano bang napag-usapan ninyo ni Russell pagkatapos ninyong magpakasarap? Pumayag ba siya na kalimutan nyo na lang ang namagitan sa inyong dalawa? Pag-uusisapan niya. Wala namang siyang magagawa kung ayaw ko talaga. Okay na yung isang beses lang nagtikiman kami at gumawa ng kasalanan kay Aldrin. Dahil hindi ko na talaga uulitin yon. Tugon ko. Mabuti naman at pumayag siya sa gusto mong mangyari. Sa totoo lang kasi Kim, may napansin na ako nang minsan na sinama mo ako sa family gathering ni na Aldrin. Nakita ko kasi kung paano ka tingnan ni Russell mula sa kinakaupuan niya. Hindi ko na lang sinabi sa iyo ng oras na yon kasi baka nag-overthinking lang ako. Pero ang tingin ko talaga sa mga titig na ginagawa niya sa iyo noon, parang matagal ka na niyang gustong makuha at agawin mula kay Aldrin. Wika pa niya. Papa Dudut, sa totoo lang ay medyo kinabahan ako sa huling parte ng sinabi ni Wena sa akin tungkol kay Russell. Aaminin ko na dati ko pa rin napapansin ang mga kakaibang tingin sa akin ni Russell tuwing dinadala ako ni Aldrin sa bahay nila. Yung mga kakaibang ngiti niya sa tuwing nagkakasalubong ang mga mata naming dalawa. Hindi ko na lang binigyan pa ng pansin o mali siya dahil kagaya nang sinabi ni Wena ay naisip ko rin noon na baka nagiging masyado lamang akong mapag-isip o malisyosa sa mga bawat kilos ni Russell. Hanggang sa magkasama na nga kami at nakagawa ng isang malaking kasalanan. Papa Dudut, natatandaan ko rin na sa bawat oras na sabay kaming nakakaraos ni Russell noong araw na naglalaro kami ng apoy. Paulit-ulit niyang binubulong na sana ay sa kanya na lamang daw ako. Nagagawin niya raw ang lahat para hindi na ako bumalik pa sa kuya niyang si Aldrin. Papa Dudut, nang muli na nga kaming magkasama ni Aldrin ay ginawa kong lahat para makabawi sa kanya. Ako ang palaging nagsiset ng dinner date naming dalawa sa paborito niyang restaurant. Minsan din ay pinupuntahan ko siya sa office nila para yayain siyang sabay kaming mag-lunch. Dahil magkalapit lang naman kami ng pinagtatrabahuhan. At ako na rin ang madalas na tumatawag at nagtitext sa kanya. Dumating pa nga sa point na napansin na ni Aldrin ang pagiging clingy ko sa kanya. At tinanong niya kung bakit parang ang sweet ko daw lately. Ang sinabi ko lang ay gusto ko lang makabawi dahil masyado kaming naging busy sa kanya-kanya naming trabaho nitong mga nakarang araw. Mabuti na lang at mukhang napaniwala ko naman siya sa mga naging dahilan at sagot ko sa kanya, Papa Dudut. Kaya lang ay hindi pa rin ako tinigilan ni Russell. Ano ba talagang kailangan mo at tumawag ka pa sa akin? Inis na tanong ko nang masagot ko ang tawag niya. May nakalimutan kasi akong sabihin sa iyo. Nakalimutan kong sabihin yung kapalit ng pagpayag ko para hindi ko sabihin kay Kuya Aldrin ang ginawa nating pagpaparaos. Wika niya na kaagad kong pinutol. Pwede ba?
Huwag mo na kang ulit-ulitin. Sabihin mo na lang kung ano ba talagang kailangan mo sa akin. Tanong ko. Relax Kim, relax. Dahil subukan mo lang na ibaba ang tawag na to, imi-message ko kagad si Kuya Aldrin. At isasend ko ang litrato nating dalawa na magkatabi habang tulog na tulog ka at wala kang kahit anong saplot sa katawan. Natatawang wika niya. Napakawalang hiya mo pala talaga. Hayop ka, Russell. Hindi ako makapaniwala na totoo pala ang mga sinasabi ni Aldrin at ng mga magulang mo tungkol sa'yo. Nang gigigil na sabi ko. Well, kaya ka nga nagkagusto sa akin, di ba? Wika niya. Hindi ako nagkagusto sa iyo, Russell, at kahit kailan, hindi ako magkakagusto sa isang kagaya mo. Wika ko. Talaga ba? Kaya ba nagpakalasing ka kasama ako? Anyway Kim, bago ka pa sumabog sa galit dyan, sasabihin ko na ang kailangan ko para tumahimik tong malambot kong mga labi na pinagsawa mong halikan noon. 30,000 pesos para tumahimik ako. Wika niya. Ano? Nababaliw ka na ba? Hindi makapaniwalang tanong ko. Matagal na Kim. Matagal na akong baliw na baliw sa'yo. O siya, sige na. Tawagan na lang ulit kita para ipalam sa'yo kung kailan at saan mo iaabot ang 30,000 pesos. Bye. Paalam niya. Papadudot, hindi ako makapaniwala sa mga sinabi ni Russell ng oras na yon. Lalo na sa kapalit na hinihingi niya sa akin. Ramdam ko ang pamumula ko at pag-iinit ng buong mukha ko dahil sa nararamdaman kong matinding galit at inis sa kanya. Ilang beses pa akong huminga ng malalim para lang marelax ko ang sarili ko. Mabuti na lamang kahit papaano nang makabalik si Aldrin sa upuan ay hindi na niya napansin ang pamumula ng mukha ko sa galit o pamumutla ng mga labi ko sa kaba. Kaya lang ay tuluyan na akong nawala ng ganang kumain kaya hindi na rin ako naka-order pa. Nagtaka pa nga si Aldrin nang malaman niyang hindi pa pala ako nakakapili ng pagkain nang makabalik siya. Kaya binigay ko na lamang sa kanyang menu at siya na ang pinapili ko sa mga kakainin namin para sa gabi na yon na halos hindi ko na rin naman nalasahan pa. Papadudot nang makauwi ako ng bahay ay saka ako naiyak sa galit at takot na nararamdaman ko. Galit para kay Russell sa ginagawa niyang pangbablackmail sa akin at pati na rin sa sarili ko dahil nagawa kong lokohin ang boyfriend ko gamit pa ang sarili niyang kapatid. Pero papadudot mas nang ibabaw po ang takot na nararamdaman ko ng gabing yon. Takot na baka kapag nalaman ni Aldrin ang lahat ay hindi na niya ako mapatawad pa sa nagawa kong kasalanan at tuluyan na siyang mawala mula sa akin. Papadudot. Papadudot, ayoko talagang isave ang number na ginamit ni Russell para tawagan ako pero para hindi na ako kabahan. Kapag may unregistered number na tumatawag sa akin ay ginawa ko ng lagyan ng pangalan ng number niya. Pero ilang araw din siyang hindi na ulit nagparamdam sa akin hanggang sa makareceive nga ako ng text mula sa kanya na may impormasyon kung saan at kailan kami magkikita para maibigay ko ang hinihingi niyang pera. Papadudot, nag-reply ako sa kanya at tinanong ko ang bank account number niya para sana'y hindi na ako makipagkita pa sa kanya dahil plano ko na lamang na i-transfer ang pera pero wala akong reply na nakuha mula sa kanya. Sinubukan ko rin siyang tawagan pero hindi rin siya sumasagot sa akin. Papadudot, wala na talaga akong balak na makipagkita pa kay Russell o tumupad pa sa pagbibigay ng perang hinihingi niya. Pero isang message ang natanggap ko sa Facebook account ko mula sa kanya. Isang message kung saan ay pinadala niya sa akin ang litrato naming dalawa na magkatabi sa kama at mahimbing akong natutulog habang nakayakap sa hubad niyang katawan. Kaya naman pumunta na ako sa meeting place na ibinigay niya sa akin. Bakit kaya hindi ka na lang maghanap ng trabaho para hindi ka na umaasa kay Aldrin o sa mga magulang ninyong dalawa? Tapos ngayon dinadamay mo pa ako sa katamaran mo. Bakit hindi mo nalang gayahin ang kapatid mo na responsable sa buhay at pamilya? Inis na wika ko kay Russell. Responsable nga sa pamilya pero hindi naman sa girlfriend niya. Tugon naman niya. Hindi ako nakasagot kaagad sa mga sinabi niya. O bakit hindi ka nakapagsalita dyan? Totoo ang sinasabi ko, hindi ba? Sa sobrang pabibo ni Kuya Aldrin sa mga magulang ko at sa ibang kamag-anak namin, nawala na siya ng panahon sa iyo. Kaya siya naiputan sa ulo.
pangingisi pa niya. Tumahimik ka na nga, kunin mo na tong pera at aalis na ako dahil hindi na ako makakatagal nakaharap at kausap ka. Wika ko. Hep hep. Sandali lang at baka makalimutan ko na i-remind sa'yo ang gusto kong sabihin, sabi pa niya. Ano na naman ba yun, Russell? Inis na tanong ko. Sasabihin ko lang sa'yo na down payment pa lang tong binigay mo sa akin para tumahimik ako. In short ay kulang pa ito, wika niya. Ano? Nababaliw ka na talaga no? Nanlalaki ang mga matang tanong ko. Matagal na Kim, matagal na akong baliw sa'yo. Kaya kung ayaw mong magdagdag ng bayad, pumayag ka na lang na mag-sex ulit tayong dalawa. Tugon naman niya. Papadudot, hindi talaga ako makapaniwala na naiipit ako sa ganitong klase ng sitwasyon. Alam ko naman talaga na ako at ang pagiging mapaghanap ko ang naging dahilan para gawin sa akin ni Russell ang bagay na ito, pero lahat po yun ay labis-labis ko ng pinagsisisihan. Kaya nga po kesa pumayag ako na ulitin namin ang kasalanan na ginawa namin ni Russell ay nagbigay na lamang ulit ako ng pera sa kanya pagkalipas ng 2 linggo. Papadudot, sa takot ko nga na malaman ni Aldrin ang tungkol sa ginawa namin ni Russell, ay ilang beses pa akong nag-abot ng pera sa kapatid niya dahil hindi pa rin siya humihinto sa pang-blackmail sa akin. At sa totoo lang, habang tumatagal ay mas lalo kong nararamdaman na mahal ko talaga si Aldrin. Dumating ako sa point na unti-unti kong naaalala ang mga dahilan kung bakit ko nga ba siya minahal at kung bakit ako tumagal sa halos 10 taon na relasyon naming dalawa. Yun ay dahil tanggap ko naman talaga ang lahat ng imperfection sa boyfriend ko. At alam ko na ganoon din siya sa akin. Kaya gagawin ko ang lahat para hindi malaman ni Aldrin ang tungkol sa ginawa namin ni Russell. Hindi ko hahayaan na mawala siya sa akin. Pero dumating na ang araw na kinakatakot ko, Papadudot. Tinanong ako ni Aldrin kung bakit nagkikita kami ni Russell. Nung una ay tinanggi ko pa yon, pero siya raw mismo ang nakakita na magkasama kami ng kapatid niya. At doon na nga ako nag-decide na aminin sa kanya ang katotohanan. Anong sabi mo, Kim? Nagsisinungaling ka lang, di ba? Hindi makapaniwalang tanong ni Aldrin. Naging mahina ako, mapaghanap, at nang gabing malasing ako, si Russell ang kasama ko. Sa kanya ko nagawa yung bagay na ayaw mong gawin nating dalawa. Umiiyak na sagot ko. Nang dahil lang doon nakipag-sex ka na sa kapatid ko? Kim, ang babaw mo. Napakababaw ng dahilan mo. Wika niya. Alam ko naman yun eh. At sobra-sobra ko nang pinagsisisihan ang lahat. Kaya nang i-blackmail ako ng kapatid mo, sasabihin niya sa iyo ang lahat at padadalhan kanya ng litrato naming dalawa, ginawa ko ang lahat ng gusto niya. Binigay ko ang pera na paulit-ulit niyang hinihingi sa akin. Pag-iiyak ko. At nakipag-sex ka ulit sa kanya? Kasi mas nasarapan ka? Kasi mas nag-enjoy ka na kasama mo siya? Muling tanong niya. Hindi, kahit kailan. Hindi ko na ginawa ulit yun, yung kasalanan na yun. Oo, pinipilit pa rin niya ako na may mangyari sa aming dalawa, pero sa maniwala ka at sa hindi ay hindi ako pumayag pa. Wika ko. At sa tingin mo talaga ay paniniwalaan ko ang lahat ng mga sinasabi mo ngayon? Pagkatapos ng lahat ng nalaman ko? Pigil ang mga luha na wika ni Aldrin. Hindi naman kita pipilitin na maniwalang wala na ngang nangyari sa amin ni Russell, pero Aldrin, sana man lang ay paniwalaan mo kahit yung nararamdaman ko para sa'yo. Na ikaw lang talaga ang mahal ko at kahit kailan, hindi ko kakayanin na mawala ka sa akin. Aldrin, please, patawarin mo na ako. Sorry talaga. Sorry pagsusumamo ko. Sana naisip mo muna yung letseng pagmamahal na nararamdaman mo sa akin bago ka nakipaglandian sa kapatid ko. Kim, kung may problema ka na pala sa akin o sa relasyon na to, sana man lang ay kinausap mo ko ng mas masinsinan. Mas paliwanagan mo ko. Hindi yung gagaguhin mo ko ng ganito. Panunumbat pa niya. Aldrin, nagmamakaawa na ako sa iyo. Ayusin natin to. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Pangako, hindi ko na uulitin ang kasalanan ko. Mas magiging open na ako sa iyo.
Please lang patawarin mo na ako. Pakiusap ko. I'm sorry din Kim, pero hindi ko talaga kaya. Maisip ko pa lang ang ginawa ninyong kababuyan ng kapatid ko ay nasusuka na ako sa iyo. Ano pa yung makita ko kayong dalawa na magkasama sa isang lugar? Kim, tapusin na lang natin ang lahat ngayon. Kalimutan na lang natin ang isa't isa. Malamig na tugon niya. Papadudot kahit na anong iyak at pagmamakaawa ko ay tuluyan na akong iniwanan ni Aldrin sa harap ng bahay ko. Hindi niya na rin sinagot ang mga text o tawag ko at blinak na rin niya ako sa mga social media account niya. Sinusubukan ko din siyang puntahan sa trabaho niya at sa bahay nila pero hindi na niya ako hinarap pa. Papadudot alam ko naman na sobrang nasaktan ko talaga si Aldrin. Kaya gusto kong gawin ang lahat para magkaayos kaming dalawa kahit ang magpakatanga pa ako sa harapan ng maraming tao. Pero dahil nga sa sobrang lalim ng sugat na naiwan ko sa kanya, dahil sa kasalanang nagawa ko kasama pa ang mismong kapatid niya ay mukhang hindi na niya talaga ako mapapatawad pa. Papadudot minsan ay nakatanggap pa ako ng tawag mula kay Russell at sinabi niyang nalaman niya na nagkahiwalay na nga kami ng kapatid niya. Inoffer pa niya sa akin ang sarili na pwede ko naman daw siyang ipalit kay Aldrin. At ng mga oras na yon papadudot ay hindi ko na talaga napigilan ang sarili ko na sigawan at murahin siya sa mga pinagsasasabi niya sa akin. Sinabi ko sa kanya na kahit kailan ay hindi ako magkakagusto sa isang hayop at siraulong kagaya niya. Binantaan ko rin siya na sa susunod na tawagan niya pa ako ay magsasampa na ako ng kaso sa panggugulong ginawa niya sa buhay ko. Papadudot ngayon po ay halos 1 taon nang nakakalipas mula na maghiwalay kaming dalawa ni Aldrin at hanggang ngayon po ay iniiyakan ko pa rin ang halos 10 taon na relasyon naming dalawa na sinayang ko lang dahil sa pagiging mapaghanap ko. Tama naman kasi lahat ng sinabi ni Aldrin at ng kaibigan ko na si Wena noon na hindi ko na talaga kailangang hanapin ang bagay na hindi nagagawa o naibibigay sa akin ng taong mahal ko. Kung mahal ko talaga si Aldrin, dapat nung una pa lang ay nakontento na ako sa kung ano siya at kung ano ang meron sa relasyon naming dalawa. Dapat mas maging open ako sa kanya at mas naging understanding. Sa aming dalawa ay hindi lang naman siya ang nagkulang. Ngayon ko lang po na-realize na malaki rin ang naging pagkukulang ko sa relasyon namin ni Aldrin. Yun ay nang hayaan ko na tumabang ang dati ay matamis naming relasyon. Ako ang unang nakapansin na may mali na sa amin, ako ang dapat na unang gumawa ng hakbang para magkaayos kaming dalawa. Hindi ko dapat ginatungan ng kasalanan ang pagkakamali at pagkukulang ni Aldrin sa relasyon naming dalawa. Papadudot habang buhay ko sigurong dadalhin ang pagsisisi dahil sa nagawa kong kasalanan sa lalaking pinakamamahal ko. Alam ko na ako naman talaga ang punot dulo kung bakit pareho kaming nasasaktan ni Aldrin ngayon. Pero umaasa pa rin po ako na darating ang araw na mapapatawad niya ako at muli kaming magkakaayos na dalawa. Papadudot maraming salamat po sa pagbabasa nitong sulat ko. Sigurado ako na maraming kaistorya natin ang nanggigigil sa akin at gusto na akong kalbuhin dahil sa kwentong ibinahagi ko. Pero sa maniwala po kayo at sa hindi, sobra-sobra ko pong pinagsisisihan ang isang gabi na naging kasalanan ko dahil sa pagiging mapaghanap ko ng atensyon at init ng katawan at ang pagkawala ni Aldrin sa buhay ko ang naging karma ko dahil sa karupukan at pagiging mapaghanap. Hanggang dito na lamang po, yours truly, Kim. Maraming salamat Kim sa pagsulat mo sa aking YouTube channel. At sa lahat po ng mga subscribers namin, hanapin niyo din po ang Kaistorya Horror para po sa mga daily uploads ng mga horror stories. Likewise, ang aming pong personal na vlogs na ginagawa namin ng aming family, ang Gianna Vlogs. Ang spelling po niya ay Jian space Jiana VLOGS. Alam po ninyo, hindi naman talaga madaling iwasan ang tukso. Lalo na kung may pinagdadaan ng pagsubok ang relasyon ninyo ng taong mahal mo.
Kaya may oras na kailangan nating magtiwala sa sarili natin at sa mga mahal natin. Kailangan na maging bukas ang isipan natin pagdating sa problema sa inyong relasyon. Oo, natisod at nagkamali ka. Pero sigurado naman ako na natutunan mo na ang aral at pagkakamaling nagawa mo. At umaasa ako na balang araw ay matatagpuan mo rin ang lalaki na tunay na magpapaibig at magpapasaya sa iyo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.